Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na mababasa natin para sa iyo, Gemini. Ito yung mensahe na gustong sabihin ng person mo sa'yo. Focus on money. Sabi dito, currently, focusing on my career and finances, my main priority is financial stability. Okay. Ang bottom niya is, you're my favorite. Sabi dito, you're the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share. You are my person. Okay? Okay, Jemmy. So, yung person mo is really focused on money right now. No, yung sinasabi niya dito na sa ngayon, ang priority niya talaga is magkaroon ng financial stability. Okay? So, possible na I would sense that this somebody might be a earth sign, no, Taurus, Virgo, or Capricorn, or meron siya nito sa kanyang chart. No? Not necessarily, but more or less kasi, the people from the earth sign are really into, being stable financially. But it could be any sign, okay, Gemini, kung kanino ka engage or kanino yung, anong sign yung person mo. No, it doesn't really matter. Just giving you an idea. Now, talagang sabi ko nga, ito yung kanyang binibigyan ng pansin ngayon kasi gusto niya na umangat, no? Magkaroon ng na sapat na pag-iipon o pera para sa pang future na gamit niya. Maybe sa future nyo, di ba? Kaya siya hirap ngayon na ma-establish yung sarili niya para pagdating ng panahon na talagang ready na siya, na masasabi niyang ready na siya, hindi lang emotionally, but also financially, then ito na yon, no? Makikita mo more or less yung plano niya sa buhay. And sinasabi naman niya dito na kahit na anong personal na bagay na nangyayari sa kanya, maging mabuti man o hindi, ikaw lang talaga yung naiisip niya na sabihan ka agad o i-share ito para, alam mo yon, yung makuha yung thoughts or emotions, which is very nice kasi nakikita niya talaga na in the future, ikaw talaga yung tao na walang ibang lalapitan niya o pagsasabihan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Okay, so tignan natin sa tarot kung ano yung mapipick up natin. May jumping card. We have the High Priestess. We have the Four of Cups. The Knight of Swords. The Hermit, and the King of Wands. Bottom niya, Gemini, is the Seven of Cups. Okay, so yung Seven of Cups natin dito,
Siyempre, ang sinasabi nito ay sa ating mga masugid na viewers is all about choices, okay? Pagpili, pagkakaroon ng oportunidad na isipin na meron pa palang masigit sa kung ano man meron ka ngayon. Bakit tayo binibigyan ng ganitong energy o parang pagkakataon na mag-isip ng ganito? Kasi pinapa-realize lang sa atin na one, baka hindi ka pa sure sa nangyayari sa buhay mo ngayon, kaya pinapaalam sa iyo ni God o ng universe na meron ka pang ibang pwedeng pagpilian o meron ka pang ibang options na tinatawag natin, no? Kung gaba, hindi lang, sabi nga nila, hindi lang isa ang isda sa tubig, okay, sa ocean o sa dagat. Marami, kaya kung gaba, sa pagpili, tinatanong palagi sa is, sure ka na ito na ba? Now, this could also mean a test, no? Parang pagsubok sa'yo. Kung titignan mo pa ba itong options na to or magiging maligaya ka na dito sa kung ano mang meron sa'yo ngayon. Okay? Nine of Cups, di ba? Yung sabi ko sa'yo, something to do with kaligayahan. Ito yon, no? Maligaya ka ba? That is the question. Kaya binibigay sa iyo itong Seven of Cups, yung option na to. Ang tanong nga kasi is, maligaya ka na ba kung ano yung meron ngayon? Kasi ang gusto mo is the Ten of Pentacles. Okay? Which is lahat ng magaganda na mangyari sa iyo sa pang kinabukasan or future is in this card. Ito yung energy na hinahanap natin. No? Ito yung sinasabi na magpo-propose yung person, magiging asawa mo, magkakaroon kayo ng anak, so magiging isang pamilya na kayo. Siyempre, part dito yung financial stability, which is magkakabahay, magkakakotse, magkakaroon ng maraming pera sa bangko, habang sa inyong pagtanda. Okay? So, ito yon. Kaya, ang tanong sa iyo ng universe is, tama na ba sa iyo yung meron ka ngayon o meron pang iba na pwede mong tignan para totally satisfied ka o maging maligaya ka? Maging maligaya ka kasi ang gusto mo ay yung lahat-lahat ng ng isang gugustuhin ng isang tao ang iyong hinihiling, okay, sa future. Now, yung start ng card mo dito, Gemini is the High Priestess. Ito yung energy coming from a Pisces. Okay? O may Pisces siya sa kanyang chart. Now, ang High Priestess kasi is, yung energy nito is somebody who is very, very silent. Tahimik lang. Siya yung energy na nag-o-observe lang. No? Tumitingin-tingin lang. Nagmamatsyag o kung gaba nag-o-observe. Kaya patingin-tingin lang at hindi nagsasalita. Kung ba't di siya nagsasalita ay dahil kim-kim niya lahat ng kanyang nakikita, na obserbahan, nalalaman sa kanyang sarili. Kasi alam niya na may panahon o tamang panahon kung kailan niya sasabihin lahat ito. Okay? Now, pagdating sa pagtatago ng sikreto, ito yon, yung energy na maaasahan mo, yung High Priestess. Kasi this energy can keep a secret. Okay? So, kaya niyang magtago ng isang sikreto. Okay? So, but mainly, dito is, I think you are just, yung energy mo dito is yung wait and see. No? Naghihintay ka at tinitignan mo kung anong mangyayari. Now, the Four of Cups,
Yung offer kasi na to is something na yung talagang ina-expect mo na, wow, may nag-offer sa akin ng pagmamahal, but somehow, yung nagiging outcome nito o yung behavior ba is hindi mo pinapansin o hindi mo binibigyan ng importance ng yung cup na inaabot sa'yo kasi mas nakatingin ka dun sa malayo, no? Ito na yung cup na malapit sa'yo, pinakamalapit sa'yo. Pero ang nakikita mo yung 3 cup na nakatayo sa malayo. Sa malayo kasi tapos na yun eh. Kung gaba parang na-experience mo na yung 3 cup na yun na obviously hindi nag-work out. Kaya no, nag-o-offer ngayon sa'yo ng panibago, no? Para tignan mo, kung gaba check it out, tignan mo kung ito na ba yung the one na hiniintay mo. Okay? Now with the Knight of Swords, ito yung energy na gusto mo may madaling pangyayari o madaling aksyon o may maganap na mabilis. No, hindi yung babagal-bagal. Kung gaba, halika na, gawin na natin to o mangyari na sana. Pero dahil katabi niya yung Hermit, an energy coming from a Virgo, napipigilan ka dito sa energy ng Knight of Swords kasi ang Hermit is somebody na nag-iisa, gusto mag-isa, gustong nasa isang lugar lamang para mag-isip, para mag-reflect, para tignan kung ano na nangyayari sa sitwasyon mo, no? Which is the same with the High Priestess. Kaya siya tahimik kasi nag-observe, which is this one. Kaya rin naman, di ba sa Hermit, is ang purpose niya is really to find out the answer. Kung ano man yung question mo, is alamin kung ano talaga yung magiging tamang sagot sa mga tanong na yan. And with the King of Wands, Gemini, ito yung energy na once you made up your mind, no, hanggat ibig sabihin na andito ka na sa hermit mode na naisip mo na kung ano yung gusto mong gawin, ito na yung action. Okay, once you start stop doing all the analysis, no, the thinking, the research, all the studies that you need, kung ano man yung tanong mo, ito na ngayon yung implementing side, no, which is let's do it. Ito yung action. Action-oriented kasi si King of Wands. In other words, gagawin niya to. Kasi naisip niya na kung ano yung dapat gawin. I-implement niya na kung ano yung naisip mo. Okay? Now, tignan natin kung bakit andito yung High Priestess. We have the King of Cups, the Ten of Swords, and the Lovers. Ano ba yung tinitignan ni High Priestess? Yung love, pero nagiging masakit na, no? Maybe nagiging challenging na yung relationship about where in terms of making a decision. Okay? Kasi lovers is really making a decision. Which one? No? Di ba parang if you would look at the picture, tatlo sila. But somehow, parang there is this parang question mark. Kasi kamay to ng lalaki, kamay to ng babae, ito kamay ng in between babae and lalaki. Kung gaba, meron siguro siyang itinatago, no? A secret. So, decision has to be made. Parang, sino bang pipiliin ko? Ano bang gusto ko? Okay? Yung, ano bang mangyayari sa relationship na to?
sa pag-ibig kong ito. Kaya andito yung High Priestess nga is because you are trying to see and observe so you could be able to make that decision. No, but andito yung Four of Cups. We have the Eight of Pentacles, the Six of Swords, and the Eight of Cups. Okay, so, di ba ang sabi ko sa inyo, parang yung love na ino-offer sa'yo, hindi mo masyado pang pinapansin. Ano? I mean, you are looking at it, tinitignan mo, pero parang hindi ka pa ganun ka-solve. Kasi may mga agam-agam ka dito sa pag-ibig na ino-offer sa'yo. Okay? Maybe, Gemini, is because it's something to do with work nga, no? This is the Eight of Pentacles. Working very hard para to earn a living, to earn more pentacles, para magkaroon ng mas maraming pera. Which is what your person is saying, no? Currently, focusing on my career's finances. My main priority is financial stability. Ito yun. Diba? Para ka magkaroon ng financial stability because you work. Diba? Nagtatrabaho tayo. And with the Six of Swords, you wanted to really move forward, no, to a better place na talagang mas magkakaroon ka ng peace of mind. Okay? You wanted that. Kung gaba yung, maybe your person is feeling tired also na puro work, kaya yung feeling ba na gusto niya sana na makaalis kayo, na makapunta sa isang lugar na mas tahimik, yung relaxing, less yung stress. And sabi ko nga, di ba, something to do with pag-alis. Kasi Eight of Cups is going away. It is really walking away or going to some area or place na you would find maybe some peace. Kaya kung gaba, tinitignan mo pa kung ano na. Kasi nga, I guess your person is just really tired working and working para makamit nga niya yung financial stability, which is just right kasi maybe what your person is saying here na mag-travel naman tayong dalawa. Okay? Seeing that passport. So, bakit di tayo mag-holiday, mag-travel, go somewhere para naman hindi tayo, alam mo yon, yung pagod o hirap. Or you might be saying this to your person kasi siya yung trabaho ng trabaho, and then you're suggesting na, hey, babe, mag-ano naman tayo, mag-holiday naman tayo. No, let's go out and enjoy ourselves, no? Let's go somewhere and enjoy ourselves. Kaya siguro, maybe that's why itong cup na tinitignan mo ngayon, which is what's the closest in you right now, yung current relationship mo. Yes, you are, kung ba thankful na andito siya. But somehow, you're still trying to parang hold a bit of, a little bit, no? Dito sa relationship na to. Maybe because nga, you find it na parang walang time yung person ko sa akin. It seems to be like working all the time. Kailangan naman natin mag-relax, no? Now, bakit andito yung Knight of Swords? Bakit andito yung Knight of Swords? We have the Five of Pentacles, the Five of Wands, and the Ace of Wands. Yung Five of Pentacles dito is saying, honey, we don't have enough. We don't have enough money. Wala pa tayong sapat na pera sa ngayon.
And it creates conflict with the Five of Wands. Conflict yan pag sinabi mo na wala pa tayo o hindi ko pa kaya, baka alam mo yon, mabitin lang tayo sa gagawin nating trip o pag-alis o pag holiday, which is ayaw ko naman yun ma-experience mo. Kung gaba nag-iipon pa ako I'm still saving some more money o may pinaglalaanan ako dito sa pera na to. And dahil sa mga rason na yan, syempre, nakakaroon ka ng parang bakit ganun? Kaya ka nga nagtatrabaho, di ba? Para ma-enjoy natin yung pinaghihirapan mo. For us to have our me time or me and you time. Para naman, di ba, mas maging stronger pa yung bond natin. And how can we start this new passionate beginning? You know, yung yung pakikita natin sa isa't isa na we want each other passionately, you know, getting to something intimate. We cannot do that kung talagang wala kang ginawa kundi puro magtrabaho. You know, paano magiging mas matindi yung ating pagsasama kung wala ito. And we need to have our time together, di ba? Kaya siguro naghahanap yung person o ikaw, Gemini, ng something fast, no? Na magkaroon ng action kasi nga may conflict na. Bakit andito yung Hermit? Bakit andito yung Hermit? We have the Magician, the Eight of Wands, and the Empress. Andito ang Hermit, no? Kasi you're doing manifestation, no? Nagdadasal ka you're praying na sana makapag-usap kami ng mabuti. Yung tipong masinsinan na pag-uusap. Kasi ang nakasalalay dito sa pag-uusap na to yung future namin. Yung pagmamahalan namin at saka yung aming dalawang, sabihin natin in a way, paano yung magiging abundance natin, yung growth natin sa future. Kasi, di ba, hindi, kung ba siguro there is some questions in your mind, Gemini, na paano tayo usad nito? How can we move forward? You seem to feel na parang, you know, na you're not being given that proper time and attention. No? Kaya we need to talk. Diba? We need to talk. Kaya pinag-iisipan mo to. Now, this card, the Five of Pentacles, is also saying na you felt na hindi ka binibigyan ng importansya. You're not being given that importance. Kasi nga kung sasabihin niya na we don't have enough money, then you feel na parang, bakit ganun? Parang hindi ako mapagbigyan nito. Hindi ako importante. Yung hinihiling ko na mag-date kami o mag-holiday kami, magbakasyon kami, sa kabutihan din naman niya to, sa kabutihan ng aming relationship. Tapos, hindi niya ako mapagbigyan. You felt that, di ba? You felt na parang, ganun lang, wala lang. Yung hinihiling ko sa'yo, hindi mo mapagbigyan. Parang tsaka na. Wag mo na ngayon. Binabaliwala mo. Parang ganun yung dating, di ba? Now, with the King of Wands, bakit andito siya? We have the Knight of Pentacles, the King of Pentacles, and the Ten of Pentacles. Now, Gemini, diba sabi ko sa'yo, once naisip niya na ito, once I think you have this conversation, gagawa na ng action ito ngayon because the King of Wands is all about putting it into action. Pakita mo, ipinapakita, di ba? Pinaparamdam, ginagawa. Kasi with the Knight of Pentacles, this is
yung energy na talagang mabagal. Yung energy na talagang nagpaplano, nag-iisip muna bago maggumalaw. Yung King of Pentacles is really into financial stability, which is, sabi ko, you might be dealing with an earth sign, di ba? So, siya yung talagang gagawin niya lahat para to make sure na pagdating sa kaperahan o anything that is material, masisecure niya yon para sa inyong future. Diba? Maibibigay niya, in other words. Magiging mabuting provider siya. And bakit niya ginagawa to? Because ito rin ang gusto niya, yung Ten of Pentacles, no? Yung sabi ko sa inyo na having it all. Having it all with you. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, ikaw naman yung favorite niya eh. Ikaw yung gusto niya na anything to do with his or her life, good man or bad, ikaw pa rin yung nasa isip niya. Ikaw pa rin yung kukontakin niya. Maybe your person is just really very busy focusing nga sa pera and making sure na may financial stability. Kasi, di ba, kung meron kang goal ngayon, and kung gaba things are really quite doing well, no, pagdating sa mga goals na yan, na natutupad ngayon lahat, di ba, you strike when the iron is still hot, di ba, yung kasabihan natin. Hanggang okay ka, nakikita mo yung opportunity is going your way, sige ka na sige. Kasi pag once na wala na yung opportunity na yon, then that's it, diba? Wala, pinalagpas mo. But what the cards is also saying, Gemini, na there should be a balance between working and also having that personal time. Kasi yun yung hinahanap-hanap mo, that personal time with your person. Kasi yung para sa'yo, oo, importante ang pera, because you're both, Gemini, and if it is an earth sign, then you're both into really thinking logically, no? Yung pag-iisip nyo is really being more of the logical side. More of the logical side. Kaya, andun yung practicality, no, of life. But, you're also trying to see na, hindi ba sobra naman na parang puro ka trabaho? Paano naman ako? O paano naman tayo? We need to, have time together with each other para magkaroon nga nito, no? To create this new beginning, intimacy, no? That spark, to be together, to know more each other. Pagdating sa mga likes, enjoyment, yung, how to really know your person up close and personal, yung mga tipong ganun. Which is tama rin naman si Gemini, Nasa tama siyang pag-iisip. Hindi ko rin naman sinasabi na mali yung person mo. Kasi hindi natin totally alam kung nasa na yung financial stability niya ngayon. But what I can see is yung plano niya talaga is to have it all with you. And this is such a big responsibility, Gemini. Kasi kung ito rin ang gusto mo, ito rin ang gusto niya, which is you're both on the same page, this is a lot of work. Napakalaking trabaho nito to achieve this. Having it all. No? Hindi madali yan. Diba? Nag-umpisa tayo dito working. So it takes a lot of work para ka maabot ng Ten of Pentacles. Sometimes there are so many sufferings or sacrifices that you have to put up para ma-achieve mo nga ito. Kasi, syempre, magiging priority mo nga is yung time working, time improving yourself, no? If you need to go to school para to have that master's degree, para umangat ka nga sa position, then that is time taking away from your personal life. Diba? Pero ginagawa mo yun because you wanted to improve further yourself and, hoping na dahil sa na-achieve mo, sa academic achievement mo,
management will view this to be something na very positive pagdating sa, yung magiging asset ka pa lalo sa company. And that would mean increase in salary, kasi kung may increase in position, increase in responsibility, increase salary. Di ba ganun yun eh? But I guess what we wanted to say, Gemini, is you need patience. Ito yun. The High Priestess. Apart from being very silent, is patience. That is yung energy niya. No? Maging pasensyoso, matahimik, intindihin. Di ba sabi ko, ito yung energy na wait and see. Intay ka and tignan mo kung ano mangyayari. Because there's nothing to worry about with your person. Yun ang gusto ko naman iparating din sa'yo, Gemini, that your person is just doing what is supposed to be para sa relationship nyo for the future. No? Because of this Ten of Pentacles. So, ano lang talaga, I guess, kung talagang nafe-feel mo na this person is the one for you, para sa future, you will support this person. Maiintindihin mo siya, susuportahan mo siya, kasi alam mo yung pinaghihirapan niya ngayon is para rin sa inyong dalawa. Okay? And it just clearly say na, kahit na anong mangyari, babe, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang akin pupuntahan, sabihan, kakausapin. Ikaw yung unang-unang tao na gusto kong makita, makausap, puntahan, para sabihin lang sa'yo kung ano yung nangyayari sa buhay ko ngayon, mabuti man o hindi. So, andun yun. You are the priority. Kahit sabihin natin dito ngayon financially yung kanyang priority, but still, yung emotional side, ikaw yung priority niya. Okay? And mahirap lang talaga balansehin. I mean, kung nakafocus ka sa work, mahirap talaga. It's really very difficult to be focusing also on you, giving you that 100%. But eventually, things will balance once na-achieve niya na yung gusto niya. Okay? So, ano bang tanong natin? Eventually ba, magkakatuluyan si Gemini at itong person niya? Is yes here no? Kasi parang may regret, no? I wonder why. Kung sabihin, may magbabago ba sa decision? It says here, yes, there will be a change in decision. Dalawa ba? Dalawa nga. Because we have the King of Wands. Maybe something to do sa mangyayari. And yung offer of love. There will be a change. This is quite unusual, ha? Kasi parang nag-turn around yung reading. May iba bang magiging love si Gemini? Yes, with the Sun. Baka may love kasi isang Leo. Somebody who is really more of, I think, would enjoy being with you. Kasi Sun is really all about happiness. Well, it's up to you, Gemini. Sabi ko nga, kung sa tingin mo itong tao na to para sa'yo o hindi. But when I ask the question, it seems na hindi kayo. Kasi magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong decision. And you will find that message of love to be more, because there's somebody coming in, no? With a new offer of love.
that you will find it more na mas maligaya ka. Or you will find happiness with this person. Ano yung message na gusto sabihin sa'yo ng person mo? Hindi yung bago This is the person who's working. Ano yung message niya? Ano gusto niya sabihin kay Gemini? Ooh. I bury myself in work to forget you. My God. I wish things could be different. I replay our conversation over and over. Ayan na nga ba eh. Diba? Talagang, I think, baka sinasadya nga niya. I didn't see that coming. To be honest with you, Gemini. Kasi it doesn't say in the cards. But it was saying here na I bury my work to forget you. Para makalimutan ka. Bakit? Bakit ganon? Tanong natin, kailan makikita ni Gemini yung bagong love niya? Yung bagong love. Sa ngayon is saying here, not the right time yet. So, hindi pa to yung tamang oras to find that new love. Pero, pag dadating na yung right time, kailan yon? Dadating yung right time, kailan yon? Create space for it to happen soon. Oh, okay. This is your Gemini. Mag-create ka daw ng space for it to happen soon. So, siguro baka naiisip mo pa rin itong person mo, kaya hindi pa ma-detect kung kailan. But, really, totoo lang, yung sinasabi dito, kailangan makalimutan mo yung ito, yung current, para dumating yung bagong love. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung message. Last quarter moon in Aquarius, reflect on your priorities. Yes, of course. First quarter moon in Aquarius, trust the universe. Okay? So, you trust God. Kung bakit nangyayari to, meron ba siguro siyang plano for you. And first quarter moon in Gemini, this is you. Speak your world into being. Speak your world into being. Okay, Gemini. Kung kanino man Gemini itong nakuha nating energy ngayon sa pagbasa na to, maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Sana nakatulong ito sa iyo ng malaki. At sa susunod po muli, ingat ka and God bless.